Do you hear me? I'm talking to you. Nandito na naman po kami. Welcome po sa Kainang Pinoy. Ang ipresent po ngayon ng mga luto ni Mahal ay ang dinuguan. Baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dream. Heto po ang mga ingredients. See, keep you with me. Pork guts or yung bituka ng baboy. You make it easy. Pinakuluan na po namin yan at hiniwa na po namin ng maliliit. Heto po, kailangan po muna natin pakuluan yung mga pork guts or yung bituka bago natin hiwain. Kailangan din po natin ng karne ng baboy. Kung pwede po sana yung may buto-buto. Tulad po nito, ribs po yung aming kinuha. At hihiwain po natin ng maliliit din. 4 cloves of garlic na hiniwa ng maliliit. And 2 medium size of onions na hiniwa rin po ng maliliit. Kailangan din po natin ng siling haba or yung banana peppers. Siyempre po yung pork blood. 2 cups po nito. Vinegar and soy sauce. Olive oil or any other cooking oil. And salt and pepper. Tara na po at tutuin na natin ang ating dinuguan. Kung mainit na po ang ating cooking pot, ilagay na po natin ang olive oil. Ilagay na po natin ang bawang. Isunod na po natin ang sibuyas. Okay na po ang ating bawang at sibuyas. Ilagay na po tayo ng toyo. Pagkalagay po ng toyo, pwede na po natin ilagay ang karne ng baboy. Yan, ihalo lang po natin yung toyo sa karne ng baboy. Kahalo po, atin po itong takpan at maghintay po tayo ng 30 to 45 minutes. Depende po kung malambot na ang ating karne. Ayan po, at malambot na po itong ating karne. Pwede na po natin ngayon ilagay ang ating napakuluang bituka at ang ating nahiwa na kanina. Since malambot na po yung bituka, kaya pinuli po natin ilagay at pinalambot na natin yung karne. Pagkalagay po ng bituka, pwede na po tayo maglagay ng salt and pepper. At atin po itong hahaluin. At pagka nahalo na po muli, takpan po muli natin ito at magantay po tayo ng 10 minutes. Medyo po nagtutuyo-tuyo po ang mga karne. Pwede rin po tayo maglagay ng mga 1/4 cup of hot water. 10 minutes na po ang lumipas. Pwede na po natin halo ang dugo. Be sure po na haluin po natin ito ng maigi hanggat hindi naluluto ang dugo. Ang isang sign po na luto na ang dugo ay makikita niya pong medyo nangingitim na siya at kumakapit na po ng husto sa karne. Huwag po natin titigilan ng paghalo at medyo ngayon po nakikita po natin na mukhang luto na ang titignan na po natin kung luto na talaga ang dugo. Ayan po, at nakikita nyo, maitim na po yung dugo. That means po, luto na. Yan po, at pag luto na po ang dugo, pwede na po natin lagyan ng suka. Isang tip po pala na dapat ninyong tandaan, pag naglagay na po kayo ng suka, huwag na huwag po ninyo itong tatakpan at hahaluin. Once na hinalo po nyo, hindi nyo po hinintay na kumulo ito, magiging mapait po ang resulta. Basta't hayaan nyo po muna itong kumulo bago nyo hahaluin. Ayan po, at kumukulo na, pwede na po natin itong haluin. Ngayon po, depende po pa sa panlasa nyo. Nasa inyo po kung gusto pa ninyo itong dagdagan ng suka, asin o paminta. Pwede na po ninyo kasi tikman ito ngayon, pagkahalo. Pag nakuha na po ninyo ang gusto nyong lasa, pwede na po nating ilagay ngayon ang mga siling haba. And we'll just wait for 2 minutes at pwede na po natin itong i-serve. Ito na po ang ating finished product na dinuguan. Para po ito sa mga kaibigan natin nag-request. Para po sa inyo ito, samahan nyo na po kami sa aming hapunan ng aking mahal. Po sa panonood nyo ng Kainang Pinoy palagi. Hanggang sa muli po. Tara na pong kumain!